kumbaga nalagaan talaga. Nalagaan din talaga siguro. Oo. Ngayon napakita na. Napakita na mga kaibigan, nasa international stage na nga si Yue. Pero Jeff Cutie and paring broke on. Ayun, mabilisan lang mga kaibigan. Masyado kayo mainit, sabi. Pero ito kanina ang boto nyo parehas sa... Hindi. Yung araw, ang Cupra wala pang pinanalo. Ay, oo nga no. Oo nga no. Cupra wala pang pinanalo. Okay, so ang boto mo ay sa? Aurora. Pero kasi, Team Liquid kasi, marami nang na-prove yan eh. And kung makikita natin, kung merong Hayabusa si Demon Kite, choose si Renny J, parang comfort din ni Liquid. So, Broky, TLPH ka? TLPH ako. Okay, TLPH mga kaibigan, nag-lock in na yung mga casters natin. Team Liquid PH versus Aurora MLBB. Here we go. Broke on and Jeff Cutie for the game number 3. Eto na nga hinihintay natin mga sir, mga tropa, sa lahat ng nanonood. Alam kong nag-iinit na rin kayo sa ating laban ngayon. Meron pa tayong last series pero yung excitement ng mga nanonood talagang todo-todo na. So, Aurora, Team Liquid, nagkaiba na tayo ng boto. Paring Jeff, may factor ba dito yung drop? Malaki yung factor ng drop para sa akin. Kumbaga, mas konti yung time ng scaling nung Aurora PH eh. Kumbaga, parang mas gusto ko yung team fight nila eh. Yung essence sa team fight. Pero makikita din naman natin na kumpleto Ricados din naman yung heroes ng Team Liquid. Sa bagay, kung titingnan natin, ang tanging magiging burst damage dito ng Team Liquid is si Carl TZ. Tapos the rest, and Sanji. Parang DPS na. And yun ata yung gusto ng isang paramis na damage per second yung ibibigay nyo. Kasi masusustain niya talaga. Pero sa bottom lane, maaga shadow kill. Pero pinagatian ng dalawa yan. Kung ad shadow out lang, buhay pa rin naman si JP or si Dad JP pero mapapa-out lang din. Uy. Pinapakita ni Demon Kite na iba din talaga yung galaw niya eh. Kumbaga, early game, pumok agad siya sa gold lane. Maraming paniguradong hindi in-expect na magiging ganito yung senaryo ng pang-5 serye natin. Na ganito kadikit yung laban pero dito sa taas, Edward onward, binuhat lang si Sanford pero naka-ready naman si Sanji. Mag-isang ngalan dito si Renny J. Shun po out lang, wala pa naman siyang Way of the Dragon. Pero level 4 na yung ibang kupunan ng Team Liquid and Aurora. Meron ng Netherrealm. Pero Final Slash pala yung dapat nating abangan. Netherrealm na hinihintay natin. Nandun na rin naman. Yakap sa 3 or actually sa 4 yung nahuli ni Daddy JP and that's First Blood. Brought to you by 1xBet. Double kill pa para kay Sanji. 3-0 na kagad para sa Cavalry, paring Jeff. Tingin ko parang Broky, lahat ng pinipredict ko, walang tumatama parang, pero... Nakikita ko na kasi yan. Pero ako pa rin ako. Kasi pares magaling yung team na yun eh. Ayaw naman. Early 3-0, mamaya 3-all. Kasi nakikita na rin natin, di ba? Meron tayong 5K gold curse. 5K gold curse. Wag lang sila susobra sa 5K. 3K lang i-gold nila. Wag lang mangyayari yung sa early. Wag masyadong lamang. Wag lang sa early na sabihin natin 5 minutes 5K kagad yung gold. Parang masyado na mahirap balikan yun. Pero si Daddy JP binan yung Tigreal, binan yung Kaja, binan yung Minotaur, binan yung Chip. Pero may may angas na ibibigay dun sa sa Cupra, yakap sa 4. Kumbaga, Cupra 0 win rate today. Bibigyan ko ng isa. Hindi pala totoo yun. Kung sabihin natin sila lang yun, Cupra lang nila, hindi ko Cupra yun. Pero nandito na nga, medyo malapit sa Torre, pero makakakuha pa rin ng kill yung Cavalry. That will be Yue who will go down para sa side ng Aurora. Ragasana naman ang Team Liquid PH, paring Jeff. Maaga pa lang, medyo umaabansi na yung Team Liquid. Partner, makikita mo kung gaano kagaling talaga yung mga pro player natin sa Pilipinas, kung gaano sila kabilis mag-adjust sa draft team, sa rotations. Kumbaga, eto na yun eh, parang eto na yung always na ginagawa nila eh, parang ang bilis nilang makabasa eh. And kung team fight participation lang yung pagbabasihan natin dito 4 assists for Daddy JP, 100% team fight participation yun sa lahat ng patayan, laging involved si JP dito. Ito na naman, tinalunan ni Yakap, sabay killing spree para kay paring Sanji. Partner, mapapansin mo, favorite. Summer business idea ba ang hanap mo na budget-friendly ang puhunan at kikita ka ng up to 2,000 per month?
tingin ko, ngayon ang nakikita ko si JP yung may-ari ng area na yan eh. Kumbaga, tatlong beses niya na nahuli si Rian Jade dun eh. Ay, yun nga. Pero 5-0, hindi na naman makakakontest sa Lord. Yung Team Aurora, masyadong malayo. Si Demon Kite, ibibigay na lang nila. Farm muna, magiging decision dito ng Aurora. Kalmahan muna natin, hindi pa natin kaya makipagsabayan. Hindi pa kaya ng sustain ng Aurora yung damage ng Team Liquid PH. Domeng, delikado yung buhay niya dito. Human form para lang makatakas kahit papano, hindi naman siya mapipitas, hindi na magpupulit kamit yung Team Liquid dito. Respeto pa rin yung ipapakita nila para sa Aurora. Duet, damage lang. Pero Jeff, eto na naman si JP. Mukhang tatalo na naman. Favorite bush nila talaga yan, partner. Diyan nila gustong mag-engage ng clash. Siguro merong swerte sa bush na yan eh. Ano? Yung swerte na nandito ngayon para sa Team Liquid, kung makikita natin. And medyo hindi ata nag-workout yung Cho para sa game 3 natin. Dahil kung isipin natin masipa niya si JP dito, pwedeng may counterplay, pwedeng yakapin lang sila ng Cupra. Kung sisipain natin si Sanford, merong final slash na pwedeng ibitaw dito yung Arlot. And Benny, Sanji, meron naman silang Purify. Pero ito na nga, Purify na gamit na para kay paring Benny. Hindi naman mauuntog yung yakap. NetherRealm, nandun na rin naman. Pero yung tanim dito ni Sanji, that will be Dominator Descent. Makukuha na naman si Renegade and 6-0 na yung ating team kills. And 6 minutes pa lang hindi na sila pinapalabas ng mapa dito. Under the tower, kukuha na naman ng kill yung Team Liquid. Kumbaga, partner, ano na to gutom na siguro tong Team Liquid no? Gusto na. Gustong ilabsit Oo, gusto na tapusin yung laban. Yung sabi nating 5K gold curse, alam nating medyo gana bulls yun, pero gantong kaaga. Partner, 5K, hindi na 5K. 6K na Unti-unti nang lumulobo yung kalamangan para sa side ng Cavalry. Hindi na makakuha or makakontest ng objective dito, yung Aurora. Ito sana yung hero nila na dapat lamang sila sa early. Dapat sila yung makasnowball dito pero baliktad yung nangyayari. Benny Cutie, malayang nakakapag-farm. Kung mag-item check tayo dito, baka mamaya nakakuha niya na yung 2 items. Yung 2 items niya, Corrosion Sight or DHS. And pati si Sanji, 403 on his Zas. Ano na item? Divine Clave? Cloud items, pa 2 items. So malapit na rin yan. Pero tingnan mo nga, partner, yung favorite pick mo na si Zas, naka 2 items na. So, meron bang factor yan kung sakaling... Ang hirap. Parang ano sila walang masyadong mag-burst dun sa Zas. Andyan sana yung Hayabusa para pigilan sanang pumasok doon sa ulti yung Zas. Kaso, paano mo gagawin yun na wala pang item dito si Demon Kite? Wala pa yung damage na kinakailangan. Talagang ang mangyayari, tiis na lang talaga para sa Aurora. Tiisin yung damage na ibibigay ng Team Liquid PH. Dahil pati yung sustain or netherrealm ng Paramis, hindi kaya yung damage ng Cavalry dito. Under the tower clash na naman. Oops. Kaya pa ba? Sa tingin mo? JP, siya na yung makakuha dito kay Domeng. 8-0 na yung team kills natin dito. Mukhang hindi ata pagbibigyan kahit isang kill yung Aurora. Ano nangyari? Ano yung pagbabago dito parang Jeff na ganito yung naging landslide game para sa game 3 natin? Partner, tingin ko meron silang plan na ginawa Parang magandang plan. Parang Roger bait. Kumbaga, Zas trade. Alam ng Aurora na makukuha nila yung Roger. Pero parang sobrang early. Parang Zas nga, di ba? Parang good counter against Zas is yung Claude. Kumbaga, parang na-bait sila sa draftings na mind game sila di ba? Tinanggal nila yung hero nila ni JP. Tinanggal yung link ni Carl TZ. Pero na-open yung way para makuha ni Sanji yung Zas niya. Sabi ko naman sa'yo, di ba, drafting pa lang, yung as in yung win rate ni Sanji sa ESL MSC gamit yung Zas, bihira akong makita matalo. Sobrang taas ng win rate niya pag siya yung may gamit ng Zas. Alam niya kung saan siya gagamit ng Dominator Descent, alam niya kung saan niya ilalapag. Siya na yung nagiging pang zone talaga ng Team Liquid PH dito. Tapos hinahayaan na lang si JP na siya yung manggulat para sa Aurora. Pero wala din kasing nag-expect na magiging yung Aurora kasi which is makita natin sa first game yung Hayabusa ni Demon Kite, di ba? Parang sobrang early niya mag-rotate. Kanina rin, early game, nakapag-rotate din siya ng early pero parang
alam na ni Carl TZ yung rhythm eh. Parang alam niya na Oo. nandito, parang full info na siya eh. Hindi nabigyan ng chance yung Aurora na makapag-snowball ng maaga. Sinagot kagad nila. And ang gandang sagot talaga nung Cupra para sa mga hero dito ng Aurora. And bouncing ball, may hirapan mag-quad shadow yung Cupra. Even Yun, Renji. Actually, Edward, ganun din yung onward niya. Medyo dehado pag nag-bouncing ball dito yung Cupra. And kahit sabihin natin yung Cupra, dapat lagi siya nasa bush. Siya na mismo talaga yung humaharap para sa mga miyembro ng Team Liquid. Ganun siya confident gumamit ng Cupra dito. And 10 minutes pa lang guys, yung Lord, mukhang balakatan tapusin maaga to ng Team Liquid. Eto na nga, papasok na yung Team Liquid. Cavalry goes in, Netherrealm mukhang hindi magiging enough. Blazing Duet, tinamaan na nga yung mga miyembro ng Aurora na paggamit na lang ng Primal Rat dito si parang Edward, kaso mo lang magiging damage. Lord lang yung kinakailangan na tatapusin na ata ng Team Liquid PH. 12-0 kill. I love you, partner. I love you yung sabi dito ng Team I Liquid. love you so much. Grabe. What a game from Team Liquid PH, ladies and gentlemen. Grabe kung gaano kinahaba-haba nung